Interview ho nitong si Attorney Ferdy Topacio sa One News ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Tapos segue ho tayo sa saganang mamamayan. Pero bago yan, pag-usapan ho muna natin itong nag-leak na audio conversation sa pagitan nitong si Gutesa at ng kanyang asawa. Nung kasagsagan, noong pinaghahanap siya, noong nawala siya pagkatapos niyang naglahad ng kanyang nalalaman kaugnay sa maleta scheme ng administrasyon itong si Marcos Jr. Okay, so di umano mula kay Zaldico, i-deliver daw kay di umano kay Marty Romualdez ang pera. Yan ang una niyang testimonya, ngayon binabawi ho niya. Ang matindi dito, wala na siyang kaso, may maleta pa siya. Palakpakan. Maleta, ibig sabihin, kasi nawala siya di umano kinulong siya, di ba? Tinakot siya, pinahirapan siya, kaya yung maletang dala-dala niya ay yung mga marumi niyang damit, pauwi sa kanyang bahay. Siya like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Ito na si Master Sergeant Orly Gutesa. Pon, lumilipat ba? Hello? Alam mo na. Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Yung may po. Nakasakasama mo po. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyoan ka para may record. May record kami, i-record namin. Han? Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record daw lang. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidini na si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya. Wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw mo dapat normal. Wala na ho akong sasabihin dyan. Di na ako sisegue dyan. Kasi si Master Sergeant Orly Gutesa naman na nagsasalita dyan. Hindi na ho para sa akin para pasinungalingan ang kanya sasabihin sa kanyang audio recording na yan. Di ko alam kung sino nag-record. Asawa niya, siya. Pero kalat ho yan sa social media. Nakita ho natin yan sa FB page nitong si CJ Hero. Yung isa sa mga anchor ng tawag dito, ng Peanut Gallery Network. Hindi naman ako gumawa ng statement dahil sila naman. Yun lang. Sino daw gumawa ng testimonya? Hindi naman daw ho itong si Master Sergeant Orly Gutesa. Sila naman daw ho gumawa ng testimonya. Kaya nakakalungkot ho ang kanyang pagrikante pero wala naman ho tayong magagawa. Kumbaga, ano ho yan matinding pananakot, matinding panggigipit ang ginawa dyan sa mama na yan para bawiin niya lahat ng sinabi niya sa Senado. Pero yung mga picture, video recording na naglabasan na kung saan makikita na talagang yung napakaraming maleta, pag nung sinilip yung mga maleta, laman pera, hindi na mapapasinungalingan yun. Ngayon, kung yan talagang gustong sabihin itong si Master Sergeant Orly Gutesa, kumbaga, pananagutan niya na huyan hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, bagkus sa kanyang sarili. Yan ho ang problema ngayon, yung si Master Sergeant Orly Gutesa. Anyway, sa takdang panahon, malalahad ho ang buong katotohanan. Malalaman na sambayan ng Pilipino kung sino talaga ang nagnakaw sa kaban ng sambayanan. Kaya ano lang ho tayo, ika nga standby lang ho tayo. Huwag ho kayong panghinaan ng loob, huwag ho kayong mawala ng pag-asa. Dahil ika nga darating ang panahon at mababago ang ihip ng hangin at malalaman na sambayanan kung sino nga ba ang nagnakaw sa pondo para sa flood control. Sayang nung hindi sana ganun kalala ang nangyaring baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon kung hindi ninakaw ang kaban ng sambayanan. Baklase ho talaga yung nangyari sa mga nakalipas na linggo. Talagang matindi hong baha ang dinanas ng ating mga kababayan. Pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko.
Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, pang Gitna? 9 sa 12 yung data ko doon. Tapos may upang 24 ang number. Ba't ang haba naman? Sila bumaba eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang Bago. version niya. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Hindi. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala namang gugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Kaya nga, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. kaya sabi ko sa'yo pag nakaraan, gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Kaya hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak, Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. kung ano sakali man, pabantayin mo lang sila kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa sili. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may kontak na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, plano nila sa akin eh. Lumilipat ba? Maliwanag ho yan ha, talagang matinding pananakot ho ang ginawa dito kay Master Sergeant Orly Gutesa para bumaliktad siya. Sa takdang panahon, babaliktad din ho siya kasi ang problema, wala na ho siyang kredibilidad. Nagpabali-balentong na ho ang kanyang testimonya. Ngayon, para doon sa mga natitirang Marines, ano natin, panalangin natin na sana yung tama, yung totoo lamang ang kanilang sabihin. Panindigan nila kung ano yung alam nilang inutos sa kanila ni Zaldico, di ba? Panindigan nila. Yun lang naman ho ang atin dito. Nagkagulo na ho ang ating bansa mula sa Senado, House of Representatives, dahil sa mga flood control fund na yan. Ha? Nagkaroon na ng rego doon sa Senado, nagkaroon ng gulo sa mga senador dahil lamang ho sa mga pondo na yan na ninakaw ng ibang mga politiko sa ating bayan. Tayo tayo dito kay Atty. Topacio. And joining us tonight is one of the lawyers of former Congressman Mike Defensor, Attorney Ferdinand Topacio. Good evening, Attorney Topacio, and thank you for joining us in The Big Story. Yes, good evening, Ed. It's always a pleasure to be here. Thank you, sir. Have you spoken to your client, Mike Defensor? Well, not lately, but with respect to the present issue, I would say that this came as no surprise because as early as November 19 of last year, we had already gotten information that Gutesa, who suddenly disappeared after his bombastic testimony before the Blue Ribbon Committee, was being forced or had been already forced to recant his testimony. Pero sir, our problem here is that it's a he said, she said situation. On one hand, Gutesa saying na he was, what was the word he used? He was practically forced out of fear and anxiety to sign an affidavit prepared daw by Senator Marcoleta. On the other hand, of course, you're saying now that your client is a victim of somebody who was forced to recant. In which case, in order to find out which version is more credible,
then we would have to look at the surrounding circumstances. And these are, number one, that Gutesa was suddenly incommunicado after his BRC testimony. Number two, we have publicly declared that the family of Gutesa, right after his testimony, was being harassed and intimidated by certain persons. Number three, we can see that there is a pattern on the part of the administration to intimidate and harass whistleblowers by imprisoning Senator Marcoleta and former Representative Mike Defensor, which has the effect of demoralizing the whistleblowers. So, under the circumstances and considering that there is a principle of law, that he who is the author of an act stands to benefit from that act, is presumed to be the author of that act, then we can clearly presume that it is the people who are being pointed to as recipients of billions of pesos in maleta money who may be behind the pressure on the part of Sergeant Gutesa to recant. Yes, sir. But wouldn't your client be in any sort of legal trouble or legal issues with respect to Gutesa's claim that he was forced or pressured by your client into signing an affidavit that he now claims is untrue and inaccurate? That is exactly what the government wants to happen. This has been the pattern, as I have said. You can see that aside from the plunder case, which is totally ludicrous to begin with, considering that it involves no public funds and it is a campaign contribution, there are also cases for libel, cyber libel, even human trafficking against Mike Defensor. And of course, Gutesa would also be in legal trouble for saying one thing under oath one day and saying another thing under oath the next day. So it all boils down to what does Gutesa have to gain? What does Mr. Romualdez have to gain from the recantation? And what do Senator Marcoleta and Representative Defensor have to gain except for the national interest in exposing an anomaly or corruption in government? Yes, sir. I understand, sir. Pero on the other hand, the plunder case against Mike Defensor and Senator Marcoleta, some would say that that's an entirely different issue altogether. And to your point po, that it involves no public funds, the plunder law provides for the violation of plunder with public funds and with private funds as well. Oh, I will not argue the point. Because it is sub judice. All that I'm saying is that it is also acceptable in law that there can be established a pattern of certain acts. And we can see that there is already a pattern on the part of the administration to harass its critics, which is very sad because instead of concentrating on people who have been pointed to as having received billions in kickbacks, they are going after the whistleblowers. Remember, Sir Ed, the fact remains that it has been established even by the president in his mahiyahan naman kayo speech that billions have been stolen. Now, who stole them? They could not have vanished out into thin air. So what the government should be doing is unearthing who have been plundering public funds with respect to the flood control scandal. And instead of putting pressure to bear on the whistleblowers, they should be hearing them out. And so we can see that it is a saddening development in our country and it is a deterrent to future whistleblowers. But sir, at the very least, was there really a meeting in a Japanese restaurant the day before the Blue Ribbon Committee hearing? We're talking about September 24, 2025. That is the date that Gutesa claims he met with your client and Senator Marcoleta. I believe Senator Marcoleta mentioned something about a meeting to that effect. But even if there were, there is nothing wrong. Of course, you cannot expect a lawyer who is a senator at the same time to simply take a witness and put him on the stand before the Senate of the Philippines, no less, without meeting with him and checking out his story. So that is neither here nor there, and it does not prove anything, actually. Okay. Sir, I also take note of the new statement made by Gutesa where he says, I never had any direct contact with Speaker Romualdez.
nor did I even see him at that address. So I suppose by that, that it implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, that's what he is saying now. But, you know, a person under pressure who is probably under custody, whose life is under threat, whose family safety is under threat, will say anything. You have to remember that. But remember, when Gutesa first said the narrative that implicates former Speaker Martin Romualdez, he was under no compulsion. He was under no threat. And with respect to the payment of money, that is ridiculous. There is no such resources available to the opposition. It is the administration has loads of maleta with which to buy, intimidate, and harass witnesses. No, sir, I was referring to the second part of that sentence where Gutesa says now, or at least admits now, that he appears to have been at the house of Speaker Romualdez before. And I quote, nor did I even see him at that address. So that implies that he had been to the house of Speaker Romualdez. Well, you know, they say that when you tell a lie, you put elements of truth in it. So that is an admission that he has been to the house. It's just that now he is disclaiming any contact with Speaker Romualdez. Well, we will just have to take those two statements, those two contradictory statements, and see which one is more credible. Because as a general rule, the law frowns upon recantations, especially there is a plethora of decisions from the Supreme Court that says that recantations are not encouraged, nor are they credible. So the Ombudsman will just have to consider that. And I believe the Ombudsman has made a statement that it does the recantation in no way will put a monkey wrench on the present investigation against Mr. Romualdez. Pero sir, moving forward, what is your client's plan with regard to Gutesa's recantation? We have no knowledge of that yet, but suffice it to say that, as I have said, we had expected this, and it was only a matter of time before the recantation came out. And you can fact check me on this, Sir Ed. It was on November 19, 2025, when we publicly stated that we have received reports of harassment, intimidation, and the recantation of Gutesa. So this is not something that was totally unexpected. Actually, sir, to be honest about it, a lot of people were wondering how Marcoleta and your client appear to have lost track of Gutesa after the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bakit po biglang parang nawala siya sa inyong paningin? Well, alam niyo po, that also proves na hindi namin minamanipulate o tinatakot o hinahawakan si Gutesa, because otherwise, if this were a conspiracy to use Gutesa against any political personality, sana itinago na namin yun. Hindi na namin pinakawalan. Inilagay na namin sa safe house. O, di ba? The mere fact that we lost track of him means that he was free to go whenever he wanted. Walang compulsion, walang threats, walang intimidation. No pressure was being brought to bear upon him, even during, before, and right after his first BRC testimony. Yes, sir. I understand your point there. Pero on the other hand naman, it did appear during that hearing that Senator Marcoleta was coaching Gutesa. Kasi we just played the soundbite kanina, Marcoleta telling Gutesa during the Blue Ribbon Committee hearing, stick to the affidavit and just don't go anywhere else outside that affidavit. And also the That is references. subject to so many interpretations. It might be that he only wished to abbreviate the proceedings, considering we have to look at the context. If you have seen that particular session of the Blue Ribbon Committee, you could see Ping Lacson straining at the leash and trying to stop Gutesa, or even implying that this was that the testimony of Gutesa was a waste of time and should not have been done. So you should see it in that context, Sir Ed. Okay. Sir, so moving forward, you do not see any legal action from your client's part as far as Gutesa is concerned? At least This as of now. happened only, I think, yesterday or the day before. So this was very recent. And as you know, my client is incarcerated, and it's quite an effort to be able to communicate with him. You have seen how he was treated by the police. He just wanted to speak to the media, and yet he was bodily restrained, causing him physical pain. So, well,
consult with him and get guidance from him as to what our next action will be on this particular matter. Okay, sir. We will follow up with you on that point. Maraming salamat for joining the big story, Attorney Yes, Ferdinand Topacio. it's always a pleasure and an honor, sir. Yo, galing talaga ni Atty. Ferdy. Di pa to tayo dito kaya siya ganang mamayan. Alam naman namin, miss na miss nyo na ang Pilipinas, gusto nyo makibalita at malaman kung anong totoong nangyayari, pero hindi mapagkakatiwalaan ang ilang sources. Kaya dito kayo, Pambira naman niya, Sir Nelson. Mag-a-advertise ka na lang, babanata mo pa yung mga taga-mainstream media. Tama yan. Kung naghahanap po kayo na mapagkakatiwalaan, nandiyan ang SMNI at Net25. Siyempre, kung nakasubscribe kayo dyan sa Dalon Network ngayon, huwag niyo kong kalimutan sa PH Update, ha? Okay? Kalimutan niyo na yung dalawa, wag lang ako. joke lang. Siyempre, Net25 News and Information. Palakpakan natin. Sir Nelson at itong si Sir Jer. nagtsatsaga. Ha? Yan. Kahit na madaling araw, kahit na hating gabi, para lang makibalita. Lagi po kayong welcome Yan. sa Saganang Mamamayan. Oy, parami ang mga nasa ibayong dagat, Nelson, ha? At salamat naman ng marami doon sa ating mga kuya na talagang ikinakampanya sa lahat ng ating mga kabarangay. Ito ang ating mga palatuntunan sa Net25, lalo sa online. Yun. Yan. Oo, Mamaya, oo. isa-isahin natin yan, lalo sa may bahagi ng Southern Ontario, sa France, Canada, Australia, Yan, oh. Amerika, lalo Yan. na. No? Nako, talaga naman. Oh. Napakadaming nating kababayan. Sabi nila, dyan na-acknowledge nyo lang kami. Masayang-masaya na kami. Oo, Ayun. sa Hong Kong. Yan. Minsan tuloy nag-aalangan kami kung babanggitin ba natin. Baka sabihin nila, puro pagbati na lamang. No? Pero yun daw ho ay malaking bagay do sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat na ma-acknowledge man lamang natin sila sapagkat sila po ay nagpupuyat sa ating palatuntunan. Totoo yan. Yan. At ito po ay hindi lang yung mga kababayan natin na nagtatrabaho dyan. Ang Oo. ibig sabihin, yung mga may kontrata. Kasi maraming kababayan tayo ang may mga negosyo eh. Ha? Oo. May sariling negosyo, matataas ang posisyon, pati sila na nakasubaybay sa atin. Oo, Nasa tama, ibayong tama. dagat, ha? Yun. Iba nga, may-ari ng kumpanya. Ayun nga, oo. Sabi ko nga sa'yo, ako gusto kong magpunta ng Amerika at kukuha ako ng kasambahay na Na Amerikano. na Amerikano at saka Amerikano para maramdaman. Akala nila tayo mga Pilipino lang ang laging nauutusan Magiging Diba? kumbaga sa tawag dyan nung unang panahon, mga alipin No? Yun, oo. Pero ngayon, hindi naman na. Hindi na. Kasama mo na. Yan. Katuwang. Yan, sa mga gawaing bahay. Tawagan nila nga dyan ay kasambahay. Ayan, no. Yan daw ang politically correct. Aha. Yan. Ano? Pero, Jen, sa araw na ito, holiday, magandang pero- sikat ng araw, ha? Nakapaglaban na ako at saka nakapagsampay. Nason, ha? Pero, mukhang ang bagyo, ang mga pag-ulan, ay nagpahinga lang din. Ano lang daw ata ito? Kumbaga sa sasakyan, sudden break. Ba? Ayan o, mga babayan, no? Wala tayong ulan, no? Buong Pilipinas. Clear. Pero nakikita nyo ba yung pula? May Yung pula. nakaamba, Nako, Yung pula yan na naman. nandun sa bandang kanan, ng malayo-layo. Yan daw po ay sama ng panahon. Ayan pala Ayun. yun, oo. Oho. At posibleng yan ay pumasok ng bansa. Ayan, ang sabi ko nga sa iyo. Yan po ay ayon sa pag-asa, yan ay bagyo na Bagyo. Ibig sabihin, bagyo na. Yan ba yung Sauden? Oo, Sauden? ang international name niyan ay Saudel. Ayun. Nakikita niyo yung line na pula? Yan yung Philippine Area of Responsibility. Yung guhit. Ba't kaya hindi na lang yan ang gamiting batayan, no? Kung alin ang teritoryo ng Pilipinas? Para hindi na pag-awayan. May Oo guhit nga, na no? no? Tutukuyin na lang natin kung ano Yan ang na. longitude tsaka latitude niyan. Bakit pagka bagyo, ayaw nyo magagawa, no? Yun na nga. Pag pumasok daw yan sa Pilipinas, Jen, alam mo ba kung ano magiging pangalan ng bagyong Saudel? Anong pangalan yan? Ito po ay magiging, di ba may neneng ngayon, di ba? Oo. So, Anak letter- ni Mang Teban yan Ayaw nga, Si si Neneng. Neneng, anak ni Mang Teban. Hinuli ng mga tulisan, di ba? Hindi ko alam. Basta yun lang alam ko. Neneng, anak ni Mang Teban. Ang kasunod dyan ay letter O.
Ayun. Ayan. Alam mo ba kung anong O ang pangalan? Anong pangalan yan? Obet. Obet. Oo. Kala ko Odel. Ba't di na lang Ortega? Ito naman mga sisero. Ortega na lang. Kung di Kasi ako O kaya ano ba bang O dyan sa House of Representatives? Dapat yung mga bagyo ngayon, pangalan ng mga congressman. Ortega. Ano ba? Odel. Saudel at saka Odel. Di ba? Parang Obet. Tama, Obet yan. Teka lang nga, titin ako. Baka magkamali eh. Ha? Sure. Sigurado Neneng. ako. Obet nga, Obet. oh. Obet. Matindi pala yung bagyong Obet dyan. Kilala ko yan. Tsaka... Kasi pagka dumaan daw sa kabundukan yan, posibleng makalbo ang mga kabundukan. Akala ko palilipatin ng bundok eh, no ha? Ay, di Sobrang antindi, malakas. Matindi. Oo. Malaki. Pero sana nga ay hindi masyado na magkaroon ng epekto ito dahil hanggang ngayon naman ay malayo pa. So hindi pa nila matansya kung ano mangyayari habang lumalapit siya. Yan ba biglang matutunaw, biglang mawawala, biglang magbabago ng direksyon, o biglang lalakas. Kaya nga ang forecast nila, Nelson, ay early next week, balik tayo doon sa masamang lagay ng panahon daw. Ayun nga. Yun ang Oo. mangyayari. Ang problema dyan, ngayon pa lamang, ang dami ng sakit na kaugnay ng mga ulan-ulat at baha-baha Yan. ang naitatala. Yan yung mga batang nagtatapisaw, tuwang-tuwa, na nag-dive, talagang hindi mo malaman, hindi mailarawan ang kasiyahan nila. Ngayon, ang... anyway, isa pa, report pa raw, Nelson. Ito po naman ay kaugnay ng pag-atras, pagbaligtad o kung ano-ano pang tawag ni Orly Gutesa sa kanyang naunang mga sinumpaan. Ang sabi ng ombudsman, expected na yan eh. Ganon. Expected na, pero meron pa kaming ibang testigo. Report mula kay TJ Mendoza. TJ, may testigo ang ombudsman ng mga bago. Kasi doon sa bagong press con dyan, sinabi mga uniform na eh. Active ba? Active. Active, uniform personnel? Active yung mga testigo, ha? Ganon. Laban kay Speaker. Tama, di ba, TJ? Tama, no? Jen and Nelson, yun yung binigay nila sa ating bayag na meron pang 28 na mga active personnel, uniform personnel, ang handa raw magbigay ng testigo at mag-corroborate sa mga ebidensya laban nga kay... Nako, yari si ano dito. Ang problema dyan, ang sabi naman ng abogado ni Speaker, meron din silang testigo, mga 20 rin yata eh. Na mga, 20 testigo naman. mga driver naman dati ni Saltico. So parang lumalabas ni Jay, no? Parang paramihan na testigo ito. Tama, no? Yung naging press conference na kanina, meron din silang binanggit yung kampo ni dating Speaker Romualdez na meron silang inihahanda na marami rin yung bilang ng mga testigo nila. Ganon din yung ombudsman na meron ding inihahanda naman. So ngayon ay magiging labanan na lang ito ng credibility at kung sino ba talaga yung ilalabas nilang mga testigo para nga mabuo na yung pinakahihintay nga ng mga kababayan natin na inihahandang kaso laban dun sa itinuturo na mastermind nga nitong Manumalyang Flood Control Project. Kaya magiging problema dyan, kailan ipapile yung kaso, di ba? Hindi, pero maganda yan na talagang dumami ang testigo para lumabas na lahat ng totoo. Di ba? Hindi, baka kung dumami, baka lalong gumulo. Di Ay, kaya? tsaka ba't tatagal? Baka tumagal. Baka siguro dapat kasuhan na natin. Oo. Kailan daw baka kasuhan, TJ? Hinog na daw eh. Sa ngayon, Jen and Nelson, wala pang specific na timeline. Pero ito yun, Yun lang. bibigyan natin kayo ng gist, kapag pinayagan yung motion for extension nitong kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ay mayroon pa tayo 1 month. Dahil pagkatanggap nila noon ay magre-reply ang prosecution, saka meron na siyang ipapasa na for resolution. Pero kung hindi na papayagan ng ombudsman na mag-extend yung kampo nitong si dating Speaker Romualdez, ay mas mapapabilis yung pagsasagawa nga ng resolusyon. Sige, salamat. Plunder dapat, hindi malversation, hindi kung ano-ano. Ngayon, pagka malversation yan,
binubola lang ho tayo ng ombudsman. Okay? Huwag ho tayo magpabola. Na marami, TJ Mendoza mula po sa Ombudsman. Ano? Yo. Ay, balikan ko lang pala yung sa bata, no? Yung sa Namaril. Balik tayo doon sa taong bayan, no? So umpisa natin sa mga single-use plastic, sa mga tinatapon na basura. Well, talagang kailangan implement yung tinatawag nating at-source segregation, yung paghihiwalay ng mga basura, no? Dahil would you imagine kung maihiwalay mo yung biodegradable at ang recyclable, more than 50%. More than 50% ang maitatabi natin na maihiwalay natin doon sa itatambak sa ating sanitary landfill. So less than 50 na lamang ang dadali mo sa Yes, landfill. sa sanitary landfill. Eh, ang nangyayari ngayon, halo-halo, sama-sama. So, pagkarating ngayon sa landfill, sama-sama rin itatapon yan. Wherein, maraming bagay yung nasasayang. Gaya na lang nitong biodegradable, pwedeng gawing methane yan, maraming pwedeng gawin yan, pwedeng gawing soil conditioner yan. Kapag nahiwalay lang na maayos. Yung basura nga, puro kahoy nga, no? May Oo, mga yung kahoy naman yan, yung mga kawayan. Oo. No, ayan, no, tingnan mo yung kawayan, no, inihila, oh. Oh. So, talagang galing yan doon sa mga baklad na Namumuti tayo kasi puro nga talaga styrofoam. yes. Kung kaya't ang atin, hindi naman para sa ipagbawal yan, pero dapat lang na maganda yung pagkakagawa nila na magiba man ng bagyan, hindi aanurin yung mga debris. Di ba? At lalo pa nga ngayon, yaman din lamang nabanggit mo yan, hanggang ngayon walang malinaw kung saan natatapon ng basura Metro Manila. Well, meron ng alam ko sa Rizal, meron pa rin. Meron pa rin ba? Yes, meron pa rin sa Rizal. Pero yung dito sa PhilEco, dito sa Minabotas, isinara na yan. Sarado yung na yan, nasunog na diba? yan. Kung kaya't asahan natin na makalipas lamang ang ilang taon, pihadong may problema na naman tayo at puno na naman yan dyan sa Rizal. Kung tatanungin niya, naalala mo Nelson, ano? Sabi ni Secretary Vince Dizon, meron tayong garbage crisis. Pero hindi sinakyan ng Pangulo yun, kundi ang kanya ay, anong tawag doon sa kanya? Yung Garbage. hindi crisis ang ginamit yung Hindi termino. crisis. Ayaw doon yun ng crisis We have a garbage situation. Garbage, parang critical, parang gano'n. Critical. Critical problem daw natin ang aspeto ng basurang ito. Very simple, no? Ito, uulit-ulitin po natin. Yung pong waste to energy na sinasabi, matagal na hon dapat implement yan. Yan, bahagi ng sona ng Pangulong Bongbong yan. Yes, kailangan matagal nang na-implement yan. Oo. But again, lilinawin po natin sa batas. Yung batas po kasi natin nagsuntukan. No po, dahil magkakontra. Yes, ang ating pong Solid Waste Management Act of 2000 sinasabi na ang recyclables ay hindi po maaaring sunugin. Ito'y kailangang i-recycle. Walang incineration. Walang pagsunog. hindi maaaring sunugin, no? Doon naman sa pag-process na itong waste to energy, karamihan naman talaga dyan, sabihin man natin ano mangyari, susunugin pa rin yan. Tama. At lulusawin yan. Kapag hindi mo ginamitan ng highly combustible material na galing dito sa recyclable, hindi po tataas yung tinatawag natin BTU. Yung BTU, yan po yung temperatura nung pag-init na 800 po pataas para mawala o bumaba ng todo yung dioxin effluence na nagsasabing pollution. No? So may technical problem pala Yes. dito. Ngayon, kung wala kang highly combustible material, paano mo marireach yung temperatura na yon? At paano mo masasabing safe yung emission? So, if it is not safe, na-violate mo naman yung Clean Air Act. Ayun. Yun. So dapat magkaroon, mag-synergize, magtagni yung dalawang... Hindi, ang kailangan lang very simple ilagay sa batas na yung proseso ng waste to energy, recycling din. Na yung basura, ni-recycle mo at ginawa mo energy. Hindi ba pwedeng gawin yan? Sabihin, talaga namang part ng recycling yun, di ba? Basura, ni-recycle mo, ginawa mo siyang Energy. waste to energy. Yes. Hindi ho ganun ang paliwanag dahil marami pong mga matatalinong makakaliwa na nagsasabing hindi maaari yan. Mali yun. Oo. Ngayon naman po, yung tungkol naman po sa sinasabing standard ng dioxin effluence, sinasabi po natin, ang kinatatakutan po ng bansa,
sa kasalukuyan ay bakit po ipinipilit ang waste to energy sa Pilipinas? Oo nga naman. Napakarami pong waste to energy na makina sa abroad na second hand na po. Na yan po ang kinatatakutan ng Pilipinas na ibalibag sa atin. Basura. Yes, diyan nang sisira po sa ating air quality naman. Ay, pero di ba marami na mga foreign, may nakuha ko dyan, German technology, South Korean technology, na matagal na raw ang waste to energy sa kanila. Pero sa tagal ng panahon na yun, hanggang ngayon, wala akong nasisimula kahit isa na nag-operate sa Pilipinas, Kuya Well, Benny. yun nga talaga ang problema. Kasi in the first place, napakalaking kapital niyan. Oo. Second, Kailangan mo ng maraming basura. yes, kukulangin yung Kukulangin supply yung ng basura basura. natin, oo. Third, ang basura natin halo-halo. Hindi ba Merong- pwede lahat doon? Hindi, paano mong susunugin yan? Basa yung iba. Di ba? So, kailangan talaga ma-implement natin yung proper So hindi ganun segregation. kadalig sabihin sa implementasyon pala itong waste to Yes, energy na yes. ito. Dapat And- unahin mo muna yung Yung garbage collection na Oh, tama. hindi. Yung pinaka-grassroots level, which is yung at source Yun segregation, yung sa bahay pa lang. Ngayon, napakabilis naman yan kung talagang bibigyan pa importansya natin sa ating mga kabataan, sa bahay, sa mga elementary students, na may pera talaga sa basura. Na kapag inipon mo yung recyclables, may bibili sa inyan. Ayun. Kapag yan ay na-implement natin, yan ay pilit natin sa isipan ng ating mga bata sa bahay. Abay, yung mga matatanda ay mabilis na rin matututo. So doon lang natin masasabing malulutas natin ng problema ng basura. Yes, hindi Sa man na pangyayari 100% na malutas natin, pero Malaki ang mababawas. sinisiguro natin mahigit 50% ang maisasalba natin. At lalo pa nga, kung maobliga din natin, Kuya Benny, Kuya Nelson, yung mga kumpanya na nagpo-produce ng sachet, yung mga kung ano-ano, na sila man mismo maggawa din ng programa sa kanilang kumpanya para kasi doon sa batas natin 9003, meron dapat mga programang kumpanya kung paano naman mababawi yung kanilang byproducts, di ba? Well, yan nga yung sinasabi natin noon nung tayo'y nasa DNR pa, na hindi trabaho ng gobyerno linisin ang pinagkakitaan ng kumpanya mo. Yan, tama Di yun. ba? Oo nga. Paninda mo, nakabalot yung tinapay sa plastic. Oo. No? Kinain nung bumili ng tinapay. Oh. Tinapon yung plastic dito sa may kanal at nagbara. Abay, kasalanan ng gobyerno, hindi naman po ata tama yun. Yun lang, No? tama ka. So, ang nangyari dyan, eto nga, nagkaroon ng pag-uusap ang DNR at ang tanggapan ni dating Senador Cynthia Villar. Napag-usapan yung EPR, yung Extended Producer's Responsibility. So ito yung mga producer na mga gumagawa na kung ano-ano. Yes, Yung batas, yung batas. EPR ang tawag. EPR ngayon. Let's say ang binenta mo, Shampoo, chichirya. shampoo, mga na ganyan. ang packaging material na ginamit mo, Sachet. 1 million ang halaga. Nung, at ilang kilo yan. Part of it, let's say, etong taong to, 10% ng pera na kikitain mo sa kumpanya mo, kailangan ibili mo ng basura. Na pinroduce mo. Na pinroduce mo. Hindi lang pinroduce mo, kundi, let's say, residual yung sa'yo. Bibili ka ng residual na halagang 100,000, 10% ng 1 million. Ng 1 million, ang ganon. Di bibili ka ng ganoon, magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na credit certificate galing dito sa mga nag-iipon ng basura na yan. Ayun. Oo, para lang masiguro na yung ibinenta mo, may responsibilidad ka pa rin na kunin yung mga basurang nagawa mo. Ba't parang hindi na-implement ngayon yan? Wala, Walang mga kumpanya, mga manufacturing company, wala namang Ganda yan. ngayon yan. Hindi pa natin alam kung talagang tuluyang naipasay ang batas na yan. Pero naging napakaganda Meron nun yan. naging batas. Binasa natin noong nakaraan, di ba? So, since naging batas yan, pero implementasyon ng problema. yung implementasyon, kasi lagi po natin tatandaan na ang buhay ho ng mga politiko sa Pilipinas, nakasalalay sa boto ng tao. At sa boto ng tao, nakasalalay naman po yung boto ng tao doon naman sa financier na gumagastos para din sa mga botante.
No? At yung mga pinanser na yan yung mga number 1 na polluter. Naku po. No? Kaya yun yung Ang malaking sumatatal, hindi masusolusyonan niya. Kuya Yes, Benny. kung kaya't kailangan talagang merong kumilos dito. No? Once and for all. Political will yan. Na Bebe. political will na talaga yan. No? So, panawagan natin halimbawa sa Nestle Philippines, Yes. Procter & Gamble. Actually, meron naman silang mga, Diba? gumagalaw naman sila, no? But, Oh. again, masasabi natin, it's not enough. Yung kanilang corporate, di ba, tawag doon, corporate social responsibilities, Yes, di yung ba? CSR nila. Yes. O yun pala eh, di ibig sabihin, abay, dapat siguro, wala bang sa ngayon ng gobyerno, Kuya Benny, na lahat ng kumpanya na kayo may halika kayo, tingnan nga natin ano nang ginawa nyo. Yeah, Yung parang tinitingnan yung Actually, listahan. merong ganyan. Meron ba Yung yan? EMB ng DNR. Ay, Environmental Management Oo, Bureau. Yes, but of course, sa ngayon kasi nagkakaroon ng kumbaga kiskisan. Ay, eto na naman, no? No. Problema na naman. Tayo pinoproblema natin yung basura. Ang pinoproblema naman ng DTI, Oo. kung paano naman mapapalakas yung negosyo. Dahil problemado Oo. ngayon ng bansa, di ba? Ito, Baon-baon tayo sa utang. Kuryente mo, tao mo, labor Yes. force, etc. Tumaas ang kuryente, tumaas ang krudo, lahat tumaas, no? Tapos papatawan mo pa na itong problema naman sa basura na babayaran nila. Abay, ang tingin ng tao rito, dagdag pasakit. Dagdag. Nako, ganun ba? Oo, dagdag pasakit sa taong bayan. Dahil nga naman, sino ba magbabayad yan? Eh di yung mga bibili rin. Oo, tama naman. Okay, so these are the things na sinasabi natin na yung cycle, talaga nga namang napaka-masalimuot at napakasakit sa ulo. Nako. Ito pala ang Kuya Benny, ako enlightening yung pinaliwanag mong yan sa akin, at sana yung ating mga kababayan naliwanagan din, Kasi tama na siya, kumpleto na sa batas eh. Implementasyon na lang ang kulang eh. So kung meron tayo palang ahensya ng gobyerno, ikaw nga URC, ikaw nga Procter & Gamble, ikaw nga Nestle, ganito. Anong ginawa nyo para makakuha ng residual waste ba tawag doon? Yung Nabili. residual. Gaya nung sa shampoo, di ba? Yung sachet, yung yun. sachet, Tsaka residual yun eh. tsaka Kaya yung mo plastic tinatawag pala na residual yun kasi yung plastic tsaka yung aluminum, pinagdikit mo eh. Kaya hindi na pwedeng gawing recyclable yan. Ayun, ganun so, pala. pwera na lang yung, di ba, yung PET bottle naman. Yung PET yan. bottle, pwedeng i-recycle yan dahil purong plastic siya. Oo nga pala, no? Oo, kaya So kung nakita mo, halimbawa yung sesto, hindi, ano yan? residual yun. Residual yun. Oo, kasi may plastic na yun, meron pang aluminum, Oho. kaya't hindi maaaring i-recycle yun. Pero pwede mo siyang gawin pagkatahin-tahin, gawin mong bag. Gagawin bag, mga Pero bayong. ikaw, payag ka, pasok ka sa opisina, dala-dala mo sesto yung bag mo. Sige nga. Di ba? So, ito yung mga problema eh. Siguro mga pamamalengke. Oo, hindi, pamamalengke, hindi rin ubra dahil Ganun ba? oo, talagang napakahirap. Napakasalimuot. Pero, again, kung hindi po ito pagtutuunan talaga ng pansin, Oo. hindi po magiging matagumpay. Kaya pala nilagay ka ni Secretary Roy Simato na pambansang basurero kasi kinabisa mo pala yan, Kuya Benny, no? Oy, talagang yun ang binigay sa atin trabaho. Kung kaya pinagbuti natin. Oho. No? But again, 6 years is not enough, no? Ano, Tayo bumalik naka-4 na na ngayon. taon tayo. Bumalik na yung Yeah. basura doon sa anong creek yun? Redemptorist Creek ba tawag nila doon? Yun sa may Parañaque. Sa Parañaque. Asiana, oo. Sa may tapat ng Baklaran, di ba? So, etong sitwasyon na to at ganyan nangyayari, siguro naman, umaksyon na ang local government Yun. na kausapin yung mga magtatahong dyan, yung mga magbabaklad, Oo. na baka naman. Ayun. Baka Diba? naman, Tsaka oo. yun, lahat ng kumpanya dito sa Metro Manila, gumawa na sila ng kanilang, siguro, pinalakas na kampanya para dito sa mga residual waste na ito. Well, Diba? nakita natin na ngayon lang nangyari uli ang basurang yan. Dati kasi, kaya yung basura umaabot hanggang dito sa may American Embassy. Ayan, nangyari yan. Kaya umaabot dyan at umaabot pa sa Rojas Boulevard pag umalon. Oo. Meron kasing illegal dump site dito sa Cavite City. Pinasara na yan nasa eh. tabi mismo ng dagat. Oo, no? tama, napuntahan ko yan eh. So Oo. pinasara po ng inyong lingkod yan
Oo. na ang mayor naman po, kumilos kaagad at ginawa po itong park. Kaya gumanda na ngayon. No? Hindi ko na napuntahan yun nung ginawa ng part. So wala na ngayon yan. Ang pinagtataka po natin, bakit dumami na naman ng ganyan yung basura? Saan galing? Oo, na galing po yan. Dahil nakita natin ang puti naman talaga, Oo. dito po sa mga tahungan. Hindi ba pwedeng gamitin yun, no? Yung, kasi sinasabi dyan, nung isang araw, tinalaki din natin, Nelson, yung mandamo sa Supreme Court. Di ba? Na mahigpit ang Supreme Court na ma-implement ang pangangalaga ng Manila Bay natin. Kung mga ahensya ng gobyerno na hindi tutupad dyan, dapat maipakulong ng Korte Suprema. Oh. Well, matagal na yan. Dapat na talagang nagawa yan noon pa. Pero sad to say nga, sa buhay ng tao, talagang pinaka-last priority yung basura. Nak. Oo, kung Ay, ito, kaya nangyayari yung mga ganitong bagay. Yun nga, bumabawi na. Sabi nga na, basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. So, makalipas ng ilang panahon pala, Kuya Benny, kung ito hindi natin maayos, uulit at uulit ito. Uulit at uulit ito. yan. Babalik at babalik tayo sa ating pinagalingan. Pero kung habang... Kasi history repeats itself. Oo. So, hayaan natin ganyan, lilipas, babaon sa limot, uulit, lilipas. Well, siguro, it's about time, kausapin na natin diretso yung taong bayan. Diba? Tulong-tulong na tayo. Gaya nung nangyari nung nakaraang administrasyon na talaga nga ng mga, yung whole government approach. Yan. Would you imagine, ha? At nagpakita ng halimbawa talaga gobyerno. Yes, di ba? DNR, DILG, DOT, DPWH, Oo. lahat sabay-sabay kumilos para solusyonan yung Manila Bay issue na yan. Pero doon sa binasa mong batas, Nelson, lead agency ay ang DNR. DNR, ang lead yes. agency. Dito sa problemang ito. Ito yung basura nakikita natin, ha? Iba pa yung basurang wastewater, ha? Yung hindi natin iba nakikita. Iba pa yun. Yan, malapit na rin po sa mabog yan. Di ba? At, Kumbaga, ang nangyayari kasi sa atin sa problema ngayon sa basura is, habang hindi sumasabog, hindi natin pinapansin. hindi na-aksyonan. Kasi ito, kitang-kita mo yung basura, tuni-tonelada eh. Sa huling bilang, ilang tonelada na yung nahakot doon sa basura na yon? Ang tindi. Ay, nako. Dati nung dyan sa may US Embassy, Oo. nung panahon pa nung mga 3-4 na, mga 2 dekadang nakalipas, umaabot sa 50 truck ng basura. 50 truck, mantakin mo yan. Ano? Ang kinukuha dyan. O sabihin mo na lang sa kada isang truck, 2 tonelada na lang. Di 100 tonelada yan. Di ba? Ng basura. At ang 1 tonelada, 1,000 kilo, di 100,000 kilo pala ng basura yan. Oo, so grabe. Di ba? So, nung nagkaroon dyan ng Dolomite Beach, abay, hindi na umabot ng ganun. Dahil nga Ang problema talaga yung administrasyon na to, puro nakaw ang ginagawa ho nila. Meron ho ba kayo nakikitang trabaho? Kung meron, ikaw may isa pa. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page. Please, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.